wakas. Mga pangako'y tapos nang nabigkas. Sana nakinig tayo at nagsaliksik tayo na, kasi ang susunod na iimik. Panahon na natin kumilos, panahon ng baguhin ang agos. Gamitin ang kapangyarihang meron tayo. Boses mo, boto mo, armas mo ito. Ikaw ang sundalo na magpapanalo sa taong kung sino ang dapat mamuno. Kapangyarihan mo ay wag nang itago. Lumabas ka at bumoto para sa Pilipino. Ikaw ang pagbabago na inaasahan dito. Pwede mong sipain mga trapo sa gobyerno. Alright, yan. Magandang araw, mga kabatas natin, at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ibang klase rin talaga itong si Attorney Enzo Recto, no? Meron din eh, no? Alam nyo kasi, mga kabatas natin, nakita ko to kay Reg Adams. Ito nga yung pinapanood ko, yan, no? Ganun kayo kababaw mag-isip. Mm. Unless sinasadya po ninyo. Mm. Diba? Nananadya yata Reg Adams eh. Ang title niya kasi dito, Attorney Enzo Recto, cherry-picked and twisted the content, labels attorney batas natin a Duterte fan. Seriously? Okay. Attorney Enzo Recto, Panyero, yan ang problema sa atin eh. Ang dami-daming issues na tinatakal, tapos babanatan mo lang ako bilang isang, ibabrand mo ako at ang babanatan mo ay yung di umano pagiging Duterte fan ko. Pero pag titignan mo, yung ginagawa mo dito, hindi ka na nahiya eh. Nakakahiya ka dito sa ginawa mo. Dito na lang, pinapanood ko yung content ni Reg Adams dito eh. Sunog na sunog ka na eh. Sabi ko nga, ako pa kaya? Parang, do I need to like actually tackle this? Or not anymore? Because it's very pathetic. And actually, you look like one too. Obviously, sa tingin nyo ba magte-trend si Tony Claire kung di niya titira yung mga Duterte sa briefing niya? Maski siya aminado na yung views mas matap. Yes! Kasi nga, may clout kasi si Duterte. Sikat kasi si Digong. Pag pinag-usapan, kapag base sa alam namin, base sa alam ni No Nonsense, 3 time. Ang point, you don't even exist sa community namin kung di mo i-content si Atty. L. Same sa point about Yusek. Walang papansin sa kanya kung di niya topic si Duterte. Yeah, importante yung context. Sige, context natin. Pero hamunin na rin kita. Mag-debate tayo tungkol sa mga issues. I'm very firm doon sa mga issues ko. Alam ko naman kung sino yung pinapanigan mo. Okay? Alam ko kung sino yung pinapanigan mo. At yung mga posisyon mo sa mga issues, magdebate tayo. Salungatin mo lang ako. Di ba? Salungatin mo ako, ikaw yung pumili doon sa mga posisyon ko, sa mga issue ngayon, tungkol sa batas. Magdebate tayo, Attorney Enzo Recto. Kaya kasi sinusunog ni Marcoleta. Kasi ganito ka eh. Tignan nyo kung ganong klase ito, mga kabatas natin, mamuna ha. Taon-tao eh. Tignan nyo. Bunyog, mga kababayan, welcome Yung po gumagawa daw ng 9 videos a day, tapos rinire-upload niya sa iba't ibang channels niya. Ewan ko sa'yo. sa isa namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Pagkwentahon natin ito, mga kabunyog, itong tungkol kay Yusek Claire Castro. May binabasa siya, no? Ha? Wala ba? Talagang napapansin natin, kaliwat kanan, binabanatan, tinatarget itong si Yusek, Undersecretary Claire Castro, ang tagapagsalita ngayon ng Malacanang. So kailan mo naging problema yon, Attorney Enzo Recto? Kailan mo naging problema yan? Kung meron mga taong bumabanat sa kanya bilang isang public servant, bilang isang Yusek, kahit bilang isang vlogger,
Hindi ba dapat tignan mo kung ano yung binabanat sa kanya? At hindi basta na lang binabanatan siya? Yan tayo eh. Goodness. Talagang kitang-kita na pinupuntirya talaga siya. Ha? Halimbawa, sabi ni Panelo, palingkera daw. Oh, yung si Panelo, abogado din yan ah. Palingkera daw ang tagapagsalita ngayon ng palasyo. So ano problema mo doon? Kung merong problema ka doon, ikaw yung problema kasi ang tinitira o binabanatan na sinasabi mo si Attorney Claire Castro naman. Unless yan ang trabaho mo. Didepensahan siya. Mapapatawad kita. But you have to disclose it. Hindi yung nandyan ka lang sa sidelines na akala mo magde-declare ka doon na alam mo kung gaano ka kakatawa-tawa, Attorney Enzo, ha? Nakita mo yung sarili mo sa Senate hearing? Kung paano mo binild up yung sarili mo. Na, pinatawag ako. Wala naman akong fake news. At ako naman ay wala naman akong binanatan sa mga tao dito na nagpapatawag sa akin. Kaya sabi ko, safe ako. Pagkatapos mong sinabi doon, pinalo ka ni Marcoleta. Oh, bakit? Binanatan mo. O, tignan mo kung bakit linabas ko yung Marcoleta, ha? Kasi may banat ka dito na katawa-tawa ulit. Ha? Oh. Tapos itong maraming nagsasabi sa mga DDS, ang dahilan daw kaya bagsak ngayon ang survey rating ni PBBM, isa daw sa mga dahilan niyan, mahina daw itong si Yusek Claire Castro. Ha? Oh. Yan yung tapos meron nagsasabi tapos wala ka ano bang ginagawa mo? Nagbabanggit-banggit ka lang. Wala ka namang contribution doon sa mga binabanggit mo. Agree ka ba doon o hindi? Kung hindi ka agree, di sabihin mo. I-correct mo yung mga DDS na yan na kung sinasabi nila ang dahilan ay si Yusek Claire Castro, pag hindi ka agree, di sabihin mo. Ano bang pinapakain mo sa viewers mo? Hehehe lang. Huwag naman ganun. Oh. pinaatakdog daw, pitball, itong si Yusek Claire Castro. Oh. Ang malala, itong si Oh. Libayan, Wala ka namang komento eh. Wala ka namang contribution eh. Taga-relay ka lang eh. Ano ka ba? Balita ka ba? Newscaster? Komentarista? O online limos? Joke lang. Ano bang gamit? Sige. Okay, joke lang ha. Kasi sinasabi nga naman kasi na nag-online limos ka kasi nga nung lumabas ka doon, puro GCash, BDO account, putik yung nandiyan sa sa YouTube channel mo. Oh. Doon sa mga nagsasabi dito sa 09156080 yung mga nandiyan, walang GCash diyan. Contact numbers lang talaga yan. Para pag galit kayo sa akin, mag-message lang kayo diyan. Oh, ano ba? Okay. Komentarista ka. O di maglagay ka ng comment. Ano ba, newscaster ka? O just deliver the facts. Online limos ka. O di, pangatawanan mo. Liwanagin mo. Kasi ikaw, hindi ka naman kasi nagiging honest din. Diyan sa mga pinagsasabi mo. Pati doon sa mga nanonood sa'yo. Tignan nyo kung paano siya nagiging dishonest, mga kabats natin. pareho namin to abogado, hindi man lang nire-respeto si Yusek Claire Castro. Kung makomentaryuhan ito ni Atty. Libayan, sagad naman. Ha? Di ba? Sabi ko nga madali lang naman magbanggit ng issue, dami mo pang pasakali eh. Sagad naman, ano ba yung sagad? Sagad naman itong si Libayan. Akala mo naman kay Libayan, siya na lang lagi ang tama. Ang hirap di ba ganun naman eh? O di, point out yung kamalian ko. Magdebate tayo. Kung matalo ako, di goods, okay lang naman sa akin eh. Ganyan kayo lagi eh. Akala mo ikaw lang yung tama, akala mo ikaw lang yung tama, ikaw.
Hirap na hirap ako magpaliwanag tungkol sa issue. Tulad nga ng sinabi ko, yan din sinabi ko rin ba sa mga tao yan? Akala mo ikaw lang yung tama eh. Bakit? Argumento ba yon? My goodness. O di, tama mo ako. Kung may mali ako, I will even thank you. Sabi niya, Attorney Enzo naman, ikaw ba magsasabi ka ng isang bagay kung akala mo mali ka? Obviously, kaya mo sinasabi kasi akala mo tama ka. Oo naman. Alangan naman papakainin ko kayo ng mali. Yun sinasabi ko sa inyo eh. Dito kasi sa batas natin, as much as possible, we try to be firm with our beliefs at doon sa pinapaniwalaan natin. Because, bukod sa hinuhugot natin yon doon sa pinag-aralan natin, we also do research on it. Hindi tayo basta-basta ganyan lang na nagbabato ng putik. Kung mali kami, kung mali ako, then point it out. That's how it's supposed to be, right? Oh. My goodness. Gaano kahaba itong video mo na to? Naman ang ganun. Oh, ang title niya, Kape at Kwentuhan, Yusek Claire, tinatarget kaliwat kanan, pati nilibayan. Oh. 9 minutes ha? O, tignan natin kung ano yung argumento niya. Kahit punto lang. Alam niyo ako mga kabunyuga, ako never akong nagko-comment na never akong nagko-comment sa kapwa ko abogado. Halimbawa, Sinungaling! Sinabi nga ni Reg kanina, si Duterte, abogado. Ay, dalawa pang Duterte doon. Never ka nagko-comment sa kapwa mo abogado. Marcoleta, abogado. At saka ano ba ang prohibition? May prohibition ba na bawal ka mag-comment sa kapwa mo abogado? Gumagawa lang kayo ng sarili-sarili niyong rules eh. May batas ba na nakalagay na huwag kang magko-comment sa kapwa mo abogado? Kahit sa CPRA, meron ba? Oh my goodness. Kaya ka nasusunog lagi eh. Ganyan ka ulit eh. Ganyan din yung ginawa mo sa Senate hearing. Kaya ka sobrang pahiya dun. Bubuhatin mo yung sarili mo tapos babagsak ka rin agad. Tinignan ko yung invitation, tinignan ko yung mga congressman na nagpatawag. Wala naman akong kinontent doon kaya sa tingin ko safe ako. Bigla ka agad hinila pababa pagkatapos mong paliparin yung ulo mo sa ere. Ganto ka na naman. Oh, tignan nyo kung gaano kagrabe itong mga binabanggit-banggit niya. Para lang just to sling mud. Para lang makabato ng putik. Ano daw ang aligasyon niya? na lang lagi ang tama. Ang hirap naman ng ganun. Alam niyo ako mga kabunyuga, ako never akong nagko-comment na never akong nagko-comment sa kapwa ko abogado. Halimbawa, sa tinagal-tagal Tapos anong ginagawa mo ngayon? Ibang klase ka talaga. Baka nagkakalimutan tayo. Nag-fake news ka pa sa dami ng subs mo. Sabi ko nga, may mali ako. Point it out. I can even debate you on it. Para may pamukha mo sa mukha ko na... Hindi. Para may isampal mo sa mukha ko na mali ako.
Na-content ni Kayo yun, pati subs mo at dami ng videos, fake news mo. Nakita ko nga yun eh. ko na nagbablog ako, hindi ako nagko-comment laban kay Libayan. Hindi ako nagko-comment laban kay UC Claire Castro. Oh. Ano yung ginagawa mo ngayon? Ano yung ginawa mo kay Marcoleta? Anong ginawa mo sa mga Duterte? Joke ka talaga. Bakit? Ay kasi kahit nung hindi pa yan spokesperson si UC Claire Castro, alam ko nagbablog na yan, alam ko may sarili siyang channel, pero hindi ako nagano, kasi respeto. Oh. Pero itong Anong respeto doon? Hindi ka nagko-comment. Respeto. Saan ang respeto doon? Ay di sobra-sobra pala yung respeto ko sa mga taong hindi ko kilala, 'di ba? Kasi hindi ako nagko-comment sa kanila. Pati logic mo palyado eh. Respeto na nga lang, hindi mo pa alam kung saan mo ilalagay. Basta wag kang mag-comment, respeto na. Eh paano pag nag-comment ako tapos pinuri ko? Ginawa ko yun kay Attorney Claire. Oh. Attorney Enzo Recto. Nag-comment ako, kinontent ko si Attorney Claire. Pero pinuri ko siya. Ano yon? Disrespect yon? Kasi ano definition mo sa mga bagay-bagay? Naliligaw ka eh. bayan, hindi ako nagko-comment laban kay UC Claire Castro. Oh. Bakit? Ay kasi kahit nung hindi pa yan spokesperson si UC Claire Castro, alam ko nagbablog na yan, alam ko may sarili siyang channel, pero hindi ako nagano, kasi respeto. Oh. Pero itong Respeto. Pero sino? mga sinabi ni Libayan dito kay UC Claire Castro parang hindi naman tama sa isang Bakit parang lang? Yan ang problema sa inyo eh. Wala kayong conviction. Wala kayong commitment dun sa mga sinasabi nyo. Bakit parang lang? Ba't hindi ka naman pala sigurado tapos nagko-content ka pa? Tignan nyo. Libayan dito kay UC Claire Castro parang hindi naman hindi parang? naman tama sa isang abogado kasi sabi niya Bakit parang lang? O yung ginagawa mo ba na yan? Tama ba sa isang abogado na yan? mayabang daw si UC Claire Castro. Bakit? Anong masama doon? Kung sinabi kong mayabang ka, anong gagawin mo? Yak ka. Actually, mayabang ka din eh. Niyabang mo nga yung subs mo, di ba? Niyabang mo nga na wala kang fake news, di ba? Niyabang mo nga na hindi ka nagko-content ng abogado, di ba? Ang yabang mo. Ano? Anong gagawin mo? Actually, parang mas mayabang ka nga. Parang mas mayabang ka nga kay Attorney Claire Castro. Isipin mo, pumunta ka sa Senate hearing para iyabang yung credentials mo na fake news pa yung iba? Ano? What you gonna do now? Tinawag ka doon sa... Pinutol ka pa nga, di ba? Pinutol ka pa nung isang isang congressman kasi nagpro-promote ka na lang, nagyayabang ka na lang ng mga channels mo at kung ano yung ginagawa mo tulad ng pagtuturo. Ang yabang mo. Ano? Ay, House of Representatives pala. Sorry. House of Representatives. Di ba? Di ba pinatigil ka pa?
Di ba pinatigil ka pa? Kasi ang ginagawa mo na lang doon, nagyayabang. Nag-a-advertise ng channels mo. At kung anong klase ka na hindi ka nagpe-fake news at wala kang kinontent doon sa mga nagpatawag sa'yo? Oh. Yabang. Oh. Oh, di ba? Madara Ochicha, nagpi-flex lang siya sa hearing. Yabang yun, di ba? Oh. Oh. Ano? Sabi ni Shani, si Libayan, wala naman yan, puro siyabang. Akala mo ang talino. Hindi. Di Ang ba? ina Akala mo ang talino, hindi pala eh. O di bakit? Madali lang naman punahin ang mali ng mga bobo. Bakit hindi nyo ginagawa? Ha? Paratang kayo ng paratang, akala mo hindi ka mayabang eh. O, anong problema ba kung mayabang? Ewan ko sa inyo. akusahan nga ni Libayan na mayabang daw, si ano daw, si Yusik Claire Castro. O, ikaw din. Inaksahan ko na mayabang. Napanood ko ito, sabi ko grabe, ha? Grabe Oh. naman magsalita si Libayan dito kay Claire Castro. Parang hindi naman siya abogado. Oh. Pag Oh, ikaw. Oh, ikaw din naman. Balik din sa yun. Grabe ka rin naman magsalita sa akin. Sinasabihan mo ko na parang hindi nagkakamali. Pananalita mo kay Margoleta, kay Sara Duterte, kay Digong. Oh. Yabang. abogado ka, irerespeto mo naman ang kapwa mo abogado. Nagsalita talaga. Kung abogado ka, irerespeto mo naman yung kapwa mo abogado. Ikaw kaya, sinungaling ka lang eh. Oh, sasabi mo, hindi naman ako sinungaling. Ano yung sinabi mong hindi ka nagko-content ng abogado? Anong akala mo kay Marcoleta? Anong akala mo kay Sara Duterte? Anong akala mo kay Digong? Goodness. Kaya lang yung comment niya, medyo mabigat naman. Medyo pa talaga. Medyo pa talaga. Ito kasi yung pagkakasabi ni Libayan kay Claire Castro, ha, mga kabunyo. Mm. Gusto mo balikan natin yung pagkayabang mo doon sa Congress? Ha? Doon sa House of Representatives hearing, gusto mo balikan natin yon? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Attorney Enzo Recto. Babalikan natin yon, ha? Yung pag-promote mo sa channel mo. Sa sarili mo. Yabang! Pasok! Dito mo lang makikita na ikaw yung patok. Kapalmoks ka lang na sinasabi mong patok ka. Yabang. Oh. Ang patok si Duterte. Yun. Narinig niyo mga kabunyog, mga kawan. Tama ba yun? Parang hindi na. Kumuha sila ng ano eh. Ito. Panoorin nyo rin itong kay Reg, no? Kasi in a while, aalis na ako. Kailangan kong may puntahan. Okay? Panoorin nyo yan, yung kay Reg. Para makita nyo yung buong konteksto. Lalagay ko dito. Yan. Hindi naman tama na, ano? Ha? Oh, parang hindi naman tama. Tuloy. Parang hindi, ano ba, tama ba talaga o hindi? Ano yung medyo tama lang? Medyo mali?
Tignan mo itong mga taong ito. May mga nagsasabi, hindi, attorney, inggit lang yan. Inggit lang yan kasi, Di ba para may pahid niya daw, yung inggit lang yan, inggit lang yan. Oh. ha? Baka nag-aambisyon din siyang maging spokesperson ng Malacanang. Hindi naman Alam mo, bukod sa mayabang ka, Attorney Enzo, wala kang balls. Alam mo kung bakit? Lahat ng pananalita mo, pero puro medyo, puro parang. nag-aambisyon din siyang maging spokesperson ng Malacanang. Hindi naman siguro. Hindi Di naman ba? siguro. At puro siguro. Sinasabi ko sa inyo, ang daming lumalapit sa akin. Alam na, Attorney Claire, yan. Ikaw, malamang hindi mo alam kasi puro ka siguro eh. Puro ka parang. Manindigan ka naman. My goodness. Siguro nag-aambisyon ng ganun si Kelly Bayan. Kaya lang na, Oh, parang Ah, ano? Oh. ano yun eh, medyo hindi naman maganda. Oh, Kapal mo. medyo na naman. Pero maganda pa rin. Yan ang mali sa'yo. Medyo mali sa'yo. Di ba ang pangit? Yan ang mali sa'yo. Puro ka parang pahid. Propaganda. Tingnan nyo kung paano niya i-deliver, ha? Ano yun eh, medyo hindi naman maganda. Oh. No? Kapal mooks daw. Di maganda pa rin. Kasi medyo maganda. Di maganda pa rin. So, anong point mo? Magka-balls ka naman kasi. Nasa medyo, siguro, parang, ganun ka lang. Hanggang dun ka lang. Goodness. Kapal mooks si Yusek Claire Castro. Ano daw? Mayabang daw si Yusek Claire Castro. Parang hindi naman. Hindi naman, ano? Ano ba talaga? Mayabang ba talaga o hindi? Parang hindi naman lang ulit. Uwang ko sa'yo. Ayusin mo yan. Tapos puro daw, di ba? Medyo naman attorney, parang propaganda yung nasa parang channel niya. Nagpro-promote ng parang online abuluyan. Puro daw. Magkaroon naman kayo ng conviction dun sa mga binibitawan yung salita. No? Mga kabunyog, ano? Kaya, Kalahati na tayo, matatapos na yung video mo, wala ka pang nalalabas na punto. Puro daw lang. Tuloy na lang natin yan, mga kapatid natin. Alis na muna ako. Parang daw, siguro. Putik yan. Ayos ka naman. Panoorin nyo na lang muna yung kay Reg Adams. Ewan ko sa inyo. Pero sabi ko nga, let's do a debate. Diba? Tignan mo yung mga maling ginawa ko, pag-usapan natin. Yung tungkol sa batas, syempre. O Duterte, di ba? O pag-usapan natin yung tungkol sa arrest niya. Anong gusto mo? International Humanitarian Law. Rome Statute. Ewan ko sa'yo. Yan ang problema sa inyo eh. Abogado ka pa nga eh. Dapat abogado may conviction, matapang. Hindi puro parang medyo tsaka siguro. Diba? Ang yabang-yabang mo sa pagpopromote ng mga channels tsaka mga subscribers mo, tapos puro parang ka.
Matulog po tayo ng mahimbing mga kabatas natin. At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing dahil alam natin na natutulog ng mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po pansamantala.